Diba? So, ngayon, balik tayo sa pinag-uusapan po natin. Itong si Madriaga pala, dahil determinado na isumbong sa taong bayan at sa otoridad itong pagkakasangkot ni Sara Duterte sa illegal na droga at at the same time sa Pogo, naghanap ito ng abogado na maaaring makatulong sa kanya upang balangkasin at ihanda itong kanyang affidavit. Okay, laban po kay Sara Duterte. At mga kakutsaba, oh, grabe naman ha, hindi lang isa ha, kasi kung isa yon kakutsaba lang. Pero mga kakutsaba nito sa milyong-milyong halaga na nakukolekta nila mula sa confidential funds, mula sa illegal na droga, at mula po sa Pogo. Now ngayon, mga Duterte Dayan supporter nga mga hinayupak kayo, kung ayaw ninyo, maluto ko yung mga matitigas ninyo na mga ulo, hindi pa ako nakakain, pakinggan nyo itong mga pinagsasabi ko. Hindi pa ako nakaluto, baka mamaya pag magpasaway kayo dyan, lulutuin ko kayong mga animalis kayo. Dahil Duterte yung galaw ninyo, Duterte yung pinoproteksyonan ninyo, pero sila po ang totoong mga anay. Kasi hindi naman po ito magpapalabas, buhay ang katapat nito. Kung hindi po totoo yung mga pinagsasabi, ako bibigyan ko ng benefit of the doubt. Paniwalaan ko ang statement na Ramil Madriaga, ay wala ka namang naririnig tungkol po kung dininay ba ito ni Sara Duterte. Tahimik naman yung kaniyang bunganga na pagkahaba-haba, na parang may tinggil ang dila, tahimik. O yung pagiging agila ng Davao na ipinagmamalaki ng mga alinganga, o ano ngayon ang nangyari? Naging basang sisiw. Hindi niya maka-counter-attack itong statement na Ramil Madriaga dahil nagtrabaho ito sa kanya. Dahil konektado ito sa ama niya. Nagets po ninyo? At kilalang kilala. Huwag na kayong mag-isip-isip dyan na convener siya ng isip. Ang pinapunto dito, tumatanggap siya. Ayon po sa testimonya. Hindi lang basta aligasyon. Oo, hindi ito basta-basta allegation. Dahil nakanotaryo, nakaabogado, napanumpaan at isinabmit na po sa ombudsman. Hindi po basta-basta lang na mag-akusa ka kung wala kang nakikitang realidad. Sangkot siya. Di ba? Si Madriaga, alam niya kung ano yung nangyayari. Isipin mo yan, mga kamunting tinig. Kung hindi totoo ang kanya mga pinagsasabi, alam niya siguro may danger din yung buhay niya, mapanganib din yung buhay niya dahil may nalalaman siya tungkol po sa mga aktibidades nito at saka mga kontsaba ng what we call this, pangalawa sa pinakamataas na leader ng ating bansa. Sinabi niya dito, hanapan mo ako, tulungan ninyo ako, makahanap ng abogado na maaring makakatulong sa akin para maganda ng mga affidavit ko, tungkol po sa kay Sara Duterte, tungkol po sa involvement nila sa pagkolekta ng mga illegal na droga. Ginamit po yun sa panahon ng kampanya. Yan po ay panahon ng 2022 presidential election. Di ba tumakbo si Sara 2022? Di ba? Naalala ninyo? So ngayon po yun, ito namang inirekomenda si Ramil Madriaga. Ano ang dahilan? Anong dahilan? Para isumbong niya na dawit si Sara Duterte sa illegal na drugs. Dawit po sa mga nakongolekta ng confidential funds, pati yung ibang kasamahan sa Office of the Vice President, at dawit din po sa Pogo na kinakasangkutan ni Harry Roque. May koneksyon. So, ito si Raymond Palad, kahit papano, naging sikat daw po ito. No? So, dahil naging sikat itong si Atty. Raymond Palad, sapagkat alam niyo kung bakit sikat. Kasi, naabswelto niya ang kanyang dating kliyente, napaabswelto. Naging kilala itong si Atty. Raymond Palad, kaya inirekomenda ito kay Ramil Madriaga. At ito po, mga kamunting tinig o mga kabinggador,
Naging sikat siya dahil napaabswelto niya ang kanyang dating kliyente na walang iba kundi yung mayor ngayon na si Kerwin Espinosa ng Albuera Leyte. Grabe, no? Nasangkot din yun sa illegal na drugs. Halos lahat ng kakosa ni Madriaga ay siya ang abogado o siya yung inirekomenda. Grabe naman. So may mga kasamahan pala si Madriaga doon sa loob ng BGMP. Kasi nagtanong-tanong itong si Madriaga kung paano siya matulungan para maghanda ng affidavit laban kay Sara Duterte, laban sa kanyang asawa na si Mans Carpio, laban po sa mga staff ng Office of the Vice President, tungkol po sa pagkamal nila ng limpak-limpak na salapi, pangungulekta nila mula po sa illegal drugs, mula po sa Pogo, paulit-ulit, mula po sa confidential funds. So, ang ginawa po, lahat ng kanyang makasamahan, halos inirekomenda itong si Attorney Raymond Palad dahil ito pala ang dahilan kung bakit naabswelto itong kasalukuyang mayor ng Albuera Leyte na walang iba kundi si Kerwin Espinosa na pinatay ang tatay niya. Napaabswelto. Kaya sikat. Sige. So sinabi pa dito ni Attorney Palad, na di umanong hawak na ebidensya ni Madriaga upang pagtibayin. Diyos ko, Santissima Trinidad, may hawak pala na mga matitinding ebidensya itong si Madriaga upang pagtibayin ang kanyang testimonya laban po sa walang kwentang Vice President ng Pilipinas. Hindi lang mga testimonya, alam mo kung ano pa po yung mga ebidensya, mga larawan habang inihahatid ang bulto-bultong pera para sa kanilang mga protektor sa gobyerno. Si Ramil Madriaga, may mga picture na hawak, mga larawan habang inihahatid ang mga bulto-bultong mga pera para po sa kanilang mga protektor sa gobyerno. So since na dinawit ito ni Ramil Madriaga, ayon sa kanyang testimonya, protektor ng droga. Protektor nila si Sara Duterte, si Mans Carpio. Abay, grabe na ito. Grabe na ito mga kamunting tinig dito po sa Bingador. So kung hindi po totoo, ito mga pinagsasabi ni Ramil Madriaga, matagal nang nag-react. Matagal nang nag-react itong si Sara Duterte. Pero ang tanong, bakit nanahimik si Sara Duterte? Bakit hinayaan? Aliwa, wait lang gida, guys, wait lang. Bakit hinayaan? Anong nangyari? Anong nangyari? Bakit hinayaan ni Sara Duterte? Natakot na ba si Sara? Naduwag na ba si Sara? Nabahag na ba yung buntot? Yan ang problema kasi sa inyo, mga Duterte diehard supporters. Tahimik kayo ngayon, no? Wala kayong imik, no? Kung nanonood si Sara Duterte, bakit hindi mo pasinungalingan ang sinabi ni Ramil Madriaga na nagsilbi po sa iyo? Ang sabi ng iba, ganito po, hindi naman po, totoo yung sinabi ni Ramil Madriaga, gawa-gawa lang po yan, politically motivated, gusto lang nilang siraan si Sara. Ano po ang ikakasira kay Sara Duterte sa punto na ito? Aber, sige nga, sabihin nyo nga sa akin kung ano po ang ikakasira ni Sara Duterte, sirang-sira na naman siya. Paano ko nasabing sirang-sira siya? Sila po may kagagawan Sila itong gustong magpabagsak ng administration. Sila itong pinoprotektahan nila itong mga kawatan sa gobyerno. Nagagalit nga sila na imbestigahan po ng gobyerno ngayon ang mga katiwalian sa flood control na isiniwalat ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kung si Sara Duterte ay para sa mga Pilipino, kung si Sara Duterte ay para po sa taong bayan, bakit hindi po siya makikipagtulungan? At bakit hindi niya po linisin ang kanyang pangalan dahil unang-una nakakahiya po sa buong mundo na magkakaroon po ng balita ng Vice President ang kanyang asawa
ang kanyang mga kasamahan diyan po sa kanyang opisina ay tumatanggap ng mga bulto-bultong pera. At alam po ni Madriaga ang mga transaksyon. Paano ngayon yan? Hindi ka sasalita? Aba, Sara Duterte naman, mahiya ka naman. Oo, dapat ikaw talaga yung mahiya ka, Sara Duterte. Dahil hindi po maganda kung ako ka sa'yo, mag-resign ka na. Kung ako sa'yo, iwanan mo na yung posisyon mo dahil hindi ka na naman karapat-dapat na maghawak ng posisyon na yan. Dahil bakit? Wala kayong ibang ginawa kundi ang sirain, at gusto pang kunin ang pagiging Pangulo ng kasalukuyang nakaupo na binigyan po ng mandato ng milyong-milyong mga Pilipino. Samantalang kayo, wala. Puro na lang kayo satsat, puro kayo satsat laban sa presidente, laban sa gobyerno. O ano ngayon ang nangyari? Sagutin mo to. Involved pala kayo sa pagkolekta ng mga illegal drugs. Actually, ginamit illegal drugs money at funding mula po sa Pogo. Kaya pala todo suporta sa iyo si Harry Roque. Gets? Kung may konsensya kayo, lumayas na kayo sa posisyon nyo bilang pangalawang Pangulo. Umalis na kayo dahil hindi po maganda. Nakakahiya. Gets ninyo? Nakakahiya. Vice President ka ng Republika ng Pilipinas. Abogada ka pa naman na naturingan. Kaya ang mga tao, hindi po, what we call this, diba? Hindi po mga kabinggador maalis sa kanilang isipan na totoo. So ibig sabihin, nagluluto pa kayo ng inyong mga sasabihin. O di kaya ay nagpiprepare pa ng speech. O nagpiprepare pa yung scriptwriter. Diba? Dapat pagbukas ko, makita ko yung ulo mo doon at saka bunganga mo at saka tinggil mo na magsalita. Diba? Kaya hinahamon ka ng sambayan ng Pilipino, pasinungalingan mo, para yung mga kasama mo mga DDS, hindi namin ipasok dito sa kaldero. Ayan, pasalamat kayo na hindi ako pwede mag-ingay. Kasi nakakainis Diba? Nagluluto kayo? Isira mo yung pinto, kami ingay na. Diba? Niluluto nyo pa? Ang statement ni Madriaga, hinog na hinog. Kompleto, detalyado. Kung sa adobo pa, puno ng mga ricado. Masarap. Lahat ng flavor nandoon na. Samantalang inyo, ano pang niluluto nyo? So nasa kamay ngayon ng ombudsman ang pagbe-verifika. Ang pag-determina whether yung statement ni Madriaga reliable or hindi. Gets ninyo? Pagpasensyahan nyo ako dyan, kay hindi ko mababasa-basa yung mga comment. Kay Litsugas naman, pinalabas ko lang yung kaldero, hindi ko ma-open ang YouTube ko sa kabilang cellphone ko, kay puno ng memorable, ano tawag nito? Ang memory ko daw na puno na. Kaya hindi ko alam ngayon paano basahin. Diyos ko, Ginoo ko Santisima Trinidad. Hindi ko alam kung paano to kasi wala akong nakikita na mga comment. Okay? So, shout out sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. At huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. No? Kung kayo po ay bago dito po sa ating munting, tawag nito, Bingador. Sabihin ko sana, Munting Tinig Channel. Yun pala kay Munting Bingador. Hindi po magsasalita itong si Ramil Madriaga. Duterte diehard supporters, I challenge you. Kung inosente si Sara dito, bakit until now, iba-iba yung mga pinagsasabi niya? Hindi naman siya kinu-question tungkol doon sa impeachment niya. Pero bakit mga impeachment yung mga pinagsasabi? Dapat ito yung panahon na ipakita niya yung angas niya. Ipakita na yung tapang niya. Sagutin niya. Hindi ito gawang kotsero, yung ebidensya ni Ramil Madriaga. Sa punto na ito, ang taong bayan nasa likod ni Ramil Madriaga. Ang taong bayan ng mga matitino.
ang taong bayan na hindi katulad ng mga Duterte supporter na mga uto-uto. Gets ninyo? Oh, ang problema kasi sa mga Duterte na supporters, kitang-kita na, may mga papel pa, may mga ebidensya pa. So isipin mo yan, hindi po basta-basta yan. Sasalita ka laban sa nakaupong Vice President, ang buhay mo, delikado yan. Alam mo naman, sa mga background pa naman ng mga Duterte diehard supporters, akala mo, parang mga mamamatay tao kaya mga DDS. Dapat ingatan itong si Ramil Madriaga. Dapat ingatan ito na hindi po matulad kay Asik Cabral. Simba ko lang, baka magulat tayo, Diyos ko, sa pinasabog ni Ramil Madriaga. Baka yan ang delikado. Yan ang delikado, no? Alam mo, kinakabahan ako Kinakabahan ako dito kay Ramil Madriaga. Alam mo kung bakit? Dahil si Ramil Madriaga ang naging dahilan kung bakit si Sara Duterte naduwag. Pailalim itong gumalaw. Si Ramil Madriaga ang nakakapagpatiklop ng mahabang buntot ni Sara Duterte. Gets? So, kung yung mga accusation talaga noon, no? Katulad ng mga accusation nila former Senator Trillanes, ang dami pang mga accusation, talagang pagtagpi-tagpiin mo, hindi na po makakaligtas si Sara Duterte niyan. Hindi na po siya makakaiwas sa mga bagay na yan. Kapag nanahimik siya, titingnan natin, abangan natin, baka niluluto pa. Kung ano po yung mga, baka inaayos pa o di kaya nag-hire pa ng panibagong scriptwriter. Kasi si Sara Duterte kasi, hindi naman niya kayang magsalita ng straight. Oo, nauutal kasi yon at the same time, nawawala po sa focus kapag nako-corner na, no? Lalong-lalo na. Alam mo naman, kapag in-interview siya ng mga media, ng mga kaalyado niya, hindi po siya nagbabakel. Pero kapag on the spot, talagang pinapahamak ni Sara ang sarili niya. Kaya nga, bihira lang siya magpa-interview siguro sa punto na ito. Okay? So, ito po yung mga dahilan kung bakit po si Sara Duterte ay nanahimik. Mabigat po ang binitawang testimonya ni Ramil Madriaga. At hindi po isang araw lang ito ipinagandaan. Matagal na panahon sa loob ng piitan, nakagawa po ng affidavit. Pinanumpaan, nakanotaryo, hindi putyo-putyo, detalyado, with evidence, not only words, may mga larawan pa kung paano po i-deliver. Kung si Saldico may mali-maleta na pera, sosyal ang pinapandeliver sa sakyan. Sa sasakyan nilalagay yung pera, hindi po nilalagay ang pera sa loob ng maleta para ikarga sa sasakyan. Diretso. Grabe naman ito. So sa mga taga Davao dyan, na talagang bilib na bilib kay Sara Duterte, what can you say about this? Sa mga Duterte diehard supporters, what can you say about this? Are you still willing to support Sara Duterte? Parang pinagluloko nyo na yung mga sarili ninyo. Pag nagkataon, no? Okay lang sana kung ibang tao, halimbawa, mangloko sa inyo. Pwede pa nating sabihin nagpaloko kayo. Pero kung ikaw mismo sa sarili mo, niloloko mo yung sarili mo, delikado na yan. Dahil lamang po sa pagsuporta kay Sara Duterte, dahil sa isang Duterte, ito, mabigat ito sangkot sa Pogo. Funding, pinunduhan ang kampanya, ginasto ang confidential funds sa walang kwenta. Yung 125 million ginasto sa loob po ng 11 araw lang. So totality, 612.5 million ang kino-question po. At hindi po totoo na maayos ang record ng Office of the Vice President sa COA. Sino ba naman na nagsabi sa inyo? Kayo ba naman paniwalain ninyo na maayos ang record? Impossible dream. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga.